Hello mga kamamshi! Welcome back to another video. So today, share ko sa inyo yung mga glow up tips na ginawa ko. Bakit ako nag-glow ngayon? And kung nakikita niyo yung mukha ko dati, diba? After kong manganak sa dalawang anak ko, as in, napabayaan ko yung sarili ko, as in ang losyang ko. Pero ngayon, talagang nagbalik alindog program ako ngayon. And sa mga bago po dito sa channel ko, hello po, my name is Momshi Kelly and I'm 30 years old and mom of 2. So welcome, welcome, welcome. And alam niyo mga moms, ang dami ko talaga nare-receive na compliment sa Facebook, sa Instagram, sa mga posts ko na ang blooming ko nga daw, ang ganda ko daw ngayon, like ganon. And alam niyo yun, pumayat ako, ganyan, nagpapapayat talaga ako. Kasi before, ang taba ko rin talaga. So, wala akong ginawang surgery sa mukha ko mga momshi ha. Talagang as in nag-jetta lang ako ng bongga. Pero share ko sa inyo, yung pinaka first talaga mga moms sa sikreto ng pag-glow up is sa gut health. Napanood ko lang din to sa TikTok. Dapat daw mag-start muna kayo magpaganda sa loob ng katawan nyo. Para kapag daw maganda na yung loob ng katawan nyo, lalabas siya mag-glow kayo. Example, like healthy diet, ganon. Ako mga ma'am, share ko lang, yung ginagawa ko every morning, pagising ko, hindi ako agad kumakain. Yung ginagawa ko, umiinom muna ako ng water na may lemon. Everyday yan mga ma'am, everyday walang absent. Pero na lang kung walang lemon, tubig lang. Pero kung may lemon, talagang may lemon, nilalagyan ko ng lemon yung water. And mga after 2 hours or 1 hour, pa ako bago mag-breakfast. Tapos yung breakfast ko is halos tinapay lang na high fiber. Minsan lang ako nagra-rice, like twice a month lang ata ako mag-rice every morning. Kaya siguro isa rin yun kung bakit hindi ako tumataba. And yung lemon with water every morning is isa rin siya sa reason bakit pagkatapos kong mag-breakfast is talagang lumalabas talaga yung nagpupupo talaga ako. Parang ganon. So, isa rin siya sa mga reason bakit hindi ako tumataba. Ganon. Kasi kapag lagi kayo kumakain ng marami sa umaga, ganon din. Useless na naman yung diet nyo kung lagi kayong kumakain ng marami. So, ganon lang. Try nyo rin yan. Every morning, water with lemon. Tapos, uminom kayo ng mga supplement, collagen, gluta, kung ano yung gusto nyong itry nyo na lahat mga moms. Like, kung ano yung magpapa-blooming sa inyo. So, ako ngayon, may iniinom ako ngayon ng mga supplements. Share ko na lang yan sa mga next video ko. Share ko rin yan sa inyo. And next is, find your makeup match. Mga moms, yung makeup ko dati, as in noon, yung kilay ko, hindi pantay, ang kapal. Talagang hindi ako marunong mag-makeup before. Talagang nag-practice lang ako ngayon ng makeup. Nagsusuot na ako ng contact lens, naglalagay na ako ng DIY eyelashes, cluster lang to, ganyan. As in, hinanap ko talaga yung makeup na bagay sa akin. Parang ganun kasi noon talaga, 'di ba? Kung napapanood niyo yung mga video ko before dito sa YouTube, as in ang plain lang ng mukha ko, 'di ba? Like parang talagang hindi talaga ako marunong mag-makeup. Pero ngayon, isa to sa nagpapaglow talaga sa akin yung makeup ko. As in, gustong-gusto ko yung mukha ko ngayon, yung makeup ko. Talagang alam ko talaga sa sarili ko na nag-glow talaga ako. As in gandang-ganda ako sa sarili ko ngayon. Parang ganon. Mami is vlogging. May bisita. Mami is talking to Momshi. Ito yung bunso ko, si Calix. Say hello, Momshi. Hello, Moms. 3 years old na po siya ngayon. And alam niyo mga moms, pag may nakakakita sa akin ng mga friends ko or mga ka-fans, ka-momshi sa personal, lagi na lang sinasabi, parang mukha daw akong walang anak. Ganon. Kasi siguro dahil nga sa ayos ko, and yun na nga, usapang makeup, hanapin niyo yung makeup na bagay sa inyo. Mag-practice talaga kayong mag-makeup mga ka-momshi. Importante talaga yan kung gusto nyong mag-glow up. Kasi, ang dami ko nakikitang mga girly or ka-momshi or kahit sa mga friends ko, talagang hindi sila marunong mag-makeup. Kahit maganda naman sila, alam niyo yung hindi nag-glow yung beauty nila. Kasi nga, kulang sa makeup, iba talaga yung nagagawa ng makeup sa mukha natin. Like, 'di ba? Ako gustong-gusto ko yung makeup ko ngayon and nagpa-practice pa ako na nagpa-practice kasi feeling ko is parang kulang yung yung practice ko pa sa makeup. So, gusto ko ngayon is like mga Thailand makeup, Korean makeup. Pinagpa-practicean ko pa lang ngayon. And next is skincare.
skincare mga kamamshi, importante yan, lalo na bago kayo matulog. Hanapin niyo yung best skincare sa inyo. Kung wala pa kayong mahanap na best skincare para sa inyo, mag-explore lang kayo ng skincare na magpe-perfect talaga sa skin nyo, hindi kayo magkaka-pimples. Kasi ako talagang nag-explore ako mga moms sa skincare. And dapat talaga, alagaan nyo yung skin nyo. Kasi hindi pwedeng maputi lang, dapat hindi rin dry. Alam nyo yun? Like, hanapin nyo yung perfect talaga sa mukha niya, yung hindi kayo magkaka-pimple. And huwag kayo magpupuyat, syempre. Kasi pag nagpupuyat kayo, hindi talaga maganda yung ano nyo, yung skin nyo. Dapat natulog kayo lagi ng 8 hours, ganyan, a day, as in. Kasi ako, talagang hindi ako nagpupuyat eh. Kasi ako, napansin ko, pag puyat ako mga moms, as in yung skin ko, talagang ang dry. As in, kahit anong lotion mo, talagang dry yung skin mo, malaki yung eye bag mo, marami kang pimples, huwag kayo magpupuyat. Next is find your hairstyle. Yes, usapang hairstyle. Alam nyo no, nang haba ng hair ko dati, diba? Pero ang boring ng buhok ko, as in, wala akong pakialam sa buhok ko noon, kahit may baby hair. Nakakasawa pala, diba? Pag paulit, kasi noon, puro ano kasi ako noon eh, puro reband. Kung makikita nyo yung mga video ko, diba? Halos iisa lang yung buhok ko. Pero ngayon, as in, medyo obsessed na ako sa hair ko. Dapat wala kang mga dry. Kasi pag dry yung hair mo, hindi siya nakaka-glow. Hindi siya nakaka-glow. Tapos, dapat wala kang mga baby hair. And, hanapin mo yung best color and styles. Yung babagay sa aura mo, sa mukha mo. And, advice ko rin, every 6 months, mag-ano kayo ng hairstyle nyo. Mag-iba-iba kayo. Magpalit kayo ng color. Ganon. Iba yung, ano talaga, iba yung dating, iba yung feeling, especially pag may asawa kayo, may jowa kayo. Kapag laging bago yung hair nyo, parang hindi sila mabilis magsawa. And sa self mo din, kasi ako ganyan, ako ay nahanap ko yung hair ko talaga. Ito ngayon, favorite ko to, yung ganitong ipet. Kasi feeling ko, parang ang clean ko tingnan, parang ang fresh, ganon. And bagay din siya sa shape ng mukha ko. Mag-search kayo dito sa YouTube ng mga shape ng mukha nyo, kung ano yung bagay na hairstyle sa inyo. And again, dapat walang baby hair. Kasi pag may baby hair kayo, parang nakakaano tingnan. Alam mo yun, parang nakaka-cheap. Parang ganun, dapat walang baby hair. Tapos next is dental health. Isa ito sa mga pinaka na-realize ko ngayon, yung teeth. Dati kasi pangit yung teeth ko mga moms. So ngayon, nag-invest talaga ako sa ngipin ko. Kasi na-realize ko, pag nag-smile ka, yung una talagang tinitingnan ng tao sa'yo is yung ngipin mo. So, kung bulok na yung ngipin nyo, paayos nyo, papasta nyo, magpa-clean kayo, mag-invest kayo sa ngipin nyo, pustiso man yan or ano, okay lang yan. Ang importante, pag nag-smile kayo, di ba maganda? Alam nyo yan? Kasi parang malinis tingnan, pag malinis yung teeth nyo. Kasi pag may bulok kayo sa harap, tapos mag-i-smile kayo, lalo na sa harap ng crush nyo, parang mata-turn up sila kasi parang may bulok ka sa teeth or mahihiya kang mag-smile, ganun. Kahit di mo pakita, alam nila kasi ba't ka nahihiyang mag-smile. Parang hindi ka confident mag-smile. So, mag-invest kayo sa teeth nyo mga moms. As in, ito talaga yung pinaka i-recommend ko sa inyo. Mag-invest kayo sa teeth. And next is, find your outfit. So, yun na nga, yung mga outfit ko, kung nakapollow kayo sa Facebook, Instagram, mahilig talaga ako sa mga outfit, OOTD, ganyan. And yun sa mga reason, bakit napagkakamalan akong dalaga minsan ng mga hindi nakakakilala sa akin. Kasi nga po, yung mga outfit ko is, like parang mga alam niyo yun, na parang minsan Gen Z, minsan elegant. Nag-explore talaga ako sa mga outfit ngayon. And kung yung katawan nyo, chubby ka man or petite, hanapin nyo yung babagay talaga sa fit nyo. Like, parang, alam nyo yun, like, maghanap kayo ng babagay talaga sa aura nyo, sa itsura nyo. And ako, nag-i-invest ako ngayon sa mga neutral color, yung mga plain, na parang elegant, mga dress, to fit, ganon. Depende sa inyo, diba? Kung saan kayo komportable, kung ano yung gusto nyo. Pero dapat clean tingnan, na parang, wag na yung parang maraming design, maraming sobrang makulay, parang jejemon na yun. Parang alam niyo yung parang feminine, na parang light or dark. Depende sa inyo, pero hanapin nyo yung mga damit na parang clean tingnan. Kasi iba talaga siya, like nakakadagdag talaga yun ng glow up kapag yung outfit nyo is parang, ano, parang plain, na parang light or dark. Basta parang plain, wag yung parang jejemon. Ganon. Tsaka hindi na ako masyado ngayon nag-jeans. Halos trouser yung mga
sinusuot ko palagi or dress. Mga ganyan. Yun lang, mga neutral colors talaga mga moms. And next is, put your jewelry. Ayan, ako kahit nandito sa bahay, naglalagay talaga ako ng mga ganito, especially pag nasa office, diba? Kasi, iba makaglow yung mga alahas, jewelry. Iba siya makaglow, pero depende naman, kasi may mga babae naman kahit walang alahas, nag-glow naman sila. Pero, kung gusto mo nang nag-glow ka and attractive ka, magsuot ka ng mga jewelry, depende sa inyo. And, next is, pretty nails. Pretty nails, dapat laging malinis yung kuko nyo. Isa sa mga na-realize ko is, ngayon mahilig na ako sa mga long nails na parang light yung kulay. Kasi parang maninis siya tingnan. And nabili ko lang din to sa Shopee. Fresh on nails lang to. Ako lang din talaga yung naglalagay. Umaabot to sa akin ng 2 weeks. So, mas nakakatipid ako, diba? Hindi ko alam, pero dati kasi, nung bata pa ako, yung hili ko talagang mga nails is parang super makukulay. Tapos parang, ang ano pala nung tingnan, like, siguro kasi bata pa ako nun. So, ngayon, medyo light, diba? Mas clean tingnan. Tapos, pinaka-last is less stress. Opo mga moms, ako noong before, na-stress ako. Payat ako, pero hindi ako nag-glow. Hindi ko alam pero pumayat ako. Pero as in yung mukha ko nun, hindi talaga siya nag-glow. Like, iba talaga makapangit yung stress mga ka-momshi. As in, hindi ka makatulog. As in, malaki yung lahat ng kapangitan talaga nanggagaling sa stress. So, wag na kayo mag-overthink. Isa sa mga na-realize ko is, kapag nag-overthink ka, wala ding maitutulong sa'yo. Or nagpapaka-stress ka, walang maitutulong sa'yo kapag nagsasad moment ka. Pero okay lang naman din talagang umiyak ka. Opo, iiyak na lang ng iiyak hanggang sa mapagod ka. And then, move on. Move on. Diba? Huwag niyong dalhin habang buhay. Kasi, pag dinala niyo habang buhay yung stress, hindi kayo magugulo. Like, iba kasi pag wala kayong iniisip masyado yung iisipin niyo na lang pagpapaganda. Kasi kapag stress kayo mga moms, wala kayong gana mag-makeup, wala kayong gana sa lahat. Like, ganun ako before. So, kung stress kayo ngayon, I understand you. Okay lang yan. May, example, may stress kayo ng isang buwan, pero dapat, after 2 months, move on na kayo, hindi na kayo stress. Huwag niyong patagalin. Kasi ako nun, halos 1 year akong ganun na parang stress, na parang hindi masaya. So, nagsisi din naman ako kasi nga, nagkapikos ako dahil sa stress, diba? Nagkasakit ako. As in, hindi talaga makakatulong sa glow up natin yung stress. Kaya mga moms, huwag kayong may stress, huwag kayong ma-overthink. Isipin nyo na lang, lahat yan lilipas din. Time heals nga, diba? So, yun. So, yun ang pinaka-last tips ko sa inyo. And kung may request pa kayo na vlog or kung anong gusto nyong gawin ko, i-share ko sa inyo, comment down below lang. Nababasa ko lahat yung mga comments nyo. And, thank you for watching for today. Sana kahit papano naka-help ako sa inyo, nagka-idea kayo paano mag-glow up. So, yun na nga. Thank you for watching and see you next time mga ka-momshi. Bye!